Ang tema po ng ating mensahe ngayong umagang ito ay Your Story in God's Big Story. Gifted by Christ, equipped for ministry, growing into maturity. Magsisimula po ako sa isang illustration. Imagine po ninyo na binigyan po ninyo ang inyong anak ng isang piraso ng puzzle piece tulad po ng nasa PowerPoint natin. Now, kung titingnan lamang po niya itong isang piece na puzzle piece na ito, parang strange, walang meaning. At maaari niyang sabihin, what is this? No sense. Okay? Pero pag ito pong puzzle piece na ito ay inilagay mo sa buong puzzle, it suddenly makes sense. Okay? Dahil yung pong single puzzle piece na yon was never intended to be understood by itself. Now, bilang mga Christians po, minsan ganyan din ang maring pakiramdam natin. Kung ang tingin lamang po natin sa ating Christian lives ay through our personal goals, career, family, success, comfort, struggles, kung ang tingin lang natin sa Diyos, actually, ang faith natin sa Diyos ay para makatulong natin siya sa ating personal goals, alam ho ninyo, you may feel confused about your purpose. Maaari po kayong malito, maguluhan. Ano ang purpose ng Diyos? Bakit ako niligtas? Pero, pag tiningnan po ninyo ang inyong buhay bilang bahagi ng God's big story, our lives will make sense. Dahil ang totoo po, as followers of Jesus, you are not the whole picture. You are part of God's big story. Yan po ang katotohanan. Kaya kailangan i-adjust mo, pag-aralan mo, na titingnan mo ang buhay mo not as a single individual saved by Christ, but you have to view yourself as part of God's big story. Ano po ang God's big story? Well, yan po ang natututunan natin sa Ephesians. Nakita po natin, halimbawa, the chapters 1 and 3 to 3 ng Ephesians, yung eternal purpose po ng Diyos. Na ang Diyos ang eternal purpose niya ay pagkaisahin po niya ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa kay Kristo. At napag-aralan din po natin kay Kristo, ang Diyos ay lumilikha siya ng new humanity na siya pong magmamana ng kanyang renewed creation. At ang church, natututunan natin, ang church po, ang iglesia, kapulungan ng mga sumasampalataya kay Kristo, ito po ang God's working model of His new creation. Ang church po, tayo na bumubuo sa church, ito po ang preview ng Diyos sa gagawin niya sa future. Kaya inuulit ko, kailangan po nating sanayin, matutunan, na tingnan natin yung ating sarili, hindi po individual na mga niligtas ng Diyos o umiikot ang Diyos sa buhay natin na para bagang ang Diyos ay parte lang ng buhay natin. Kailangan baligtad. Kailangan tingnan natin ang ating sarili as part of God's big story. At siya din po ang sinasabi ng second half ng Ephesians 4-6, natin pong pinasimulan last week. Ang Ephesians 4-6, yan din ang sinasabi. Dahil ganyan ang ginagawa ng Diyos, yan ang God's big story, tinuturoan tayo ng Ephesians 4-6 kung paano tayo mamumuhay as God's community in this present age in light of God's big story. Yan po ang sinasabi, kaya meron tayong yung pong 4-6 na Ephesians, yan po ay hindi lamang ethical teachings. Hindi lamang po yan mga moral teachings. Kundi yan po, tinuturuan tayo ni Apostol San Pablo, paano tayong mamumuhay ngayon in light of God's big picture,
Kung tayo ang community ng Diyos on earth, to reflect God, yung pong 4 to 6 yan, chapters 4 to 6 yan, tinuturoan tayo kung paano tayo mamumuhay as God's community. Hindi po para mawin natin ang favor ng Diyos, kundi para i-align po natin ang buhay natin ayon sa layunin po ng Diyos. Ano po ba ang layunin ng Diyos sa iglesia? Well, nadaanan po natin ito. Sa Ephesians 3:10, ito po ang layunin ng Diyos sa iglesia, that through the church, the manifold wisdom of God might now be revealed or be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Yan ang layunin ng Diyos sa iglesia, na sa pamamagitan po ng church, sa pagkikisan natin, ay mahayag po yung multicolored wisdom of God doon sa mga rulers and authorities, yung mga nakikita nating rulers, yung mga hindi natin nakitang rulers. Yan ang pakay ng Diyos, na through us, makita po nila ang wisdom ng Diyos in the way we live, in the way we gather as a church, in the way we treat each other, in the way we conduct our families. Ganun po ang plano ng Diyos. Kaya binibigay po ni Apostol San Pablo yung chapters 4 to 6 na atin na pong pinasimulan since last week. Now, dito po, sa ating binasa, ay bahagi ito noong verses 1 to 6. Ano po ba yung verses 1 to 6? Tinuturuan tayo doon that we should live a life worthy of our calling by maintaining the peace provided by the Holy Spirit. At ito po, sa bahaging ito, itong binasa po natin ngayon, bahagi yan ng unity. Okay? Bahagi pa rin yan ng pamumuhay, ng isang pamumuhay na nararapat sa ating pagkatawag regarding our unity. Kasi dito naman, binabanggit po ni San Pablo na to promote this unity, Christ has given us gifts. Binigyan po tayo ng mga kaloob ni Kristo para makakontribute po tayo sa growth and unity of the church, nang sa ganun po ma-fulfill ang mission po ng Diyos for the church in this present age until the coming age. Yan po ang sinasabi po ni Pablo doon sa binasa nating talata. Kaya po ang proposal ko sa inyo, alam mo kami po mga preachers, yung po mga sanay na preacher, meron yung mga argument Merong mga main argument kami. Kaya ako, ang main argument ko po sa inyo ngayong umagang ito ay ito. As members of Christ's body, we are equipped to contribute to the growth of the church and be a blessing to the world. Dahil yan po ang plano ng Diyos. Ang plano po ng Diyos is to bless this world through the church. Na pagpalain po ng gusto ng Diyos, pagpalain po niya ang mundo nating, kasalukuyang mundo natin sa pamamagitan po ng church. At para po mangyari yon, ang bawat isa po sa ating na kay Kristo ay binigyan ng kaloob ng Kristo para makapag-contribute po tayo diyan sa mission po ng Diyos na yon. Now, the big question is, how does God accomplish this purpose through us? 4 major points. Una, Christ gave us gifts. Para po ma-fulfill ang layunin ng Diyos to bless this world through the church, ang una pong pinapakita sa atin ni San Pablo, ang atin pong Panginoong Kristo, binigyan niya ang bawat isa ng kani-kanyang kaloob. Verse 7, but grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Now, yung pong salitang grace dyan ay ministry gifts yan. Hindi po yan gift of salvation. Kalaki po ng gift of salvation, when we receive the Holy Spirit, kasama po dyan ang ministry gift. Kaya ang binabanggit pong grace was given to each one. Yan po ay grasya, kaloob para po tayo ay makapaglingkod sa Diyos, makapag-contribute sa growth ng church, nang sa ganun po ang church po ay maging blessing siya sa mundo. It is an empowering and enablement for ministry.
Kapangyarihan po yan para tayo ay makapaglingkod, na makatutulong tayo sa paglago ng church, nang sa ganon ang church po ay maging blessing siya sa mundo po natin. Now, pansinin po ninyo, this ministry gift was given to each one of us. Ibig sabihin, no Jesus follower is left out. Wala pong sino mang sumusunod kay Kristo na hindi binigyan ni Kristo ng kaloob dito. Pangalawang makita natin dyan, yung pagbibigay po ni Kristo ay according to the measure of Christ's gift. Dalawa po makita natin doon. Si Kristo ang nag-decide kung ano ang gift na ibibigay niyo sa iyo para makapaglingkod ka kay Kristo, para makapag-contribute ka sa growth ng church, at para maging blessing ang church sa mundo natin. Si Christ po ang nag-decide kung ano ang ministry gift, ang pagkakaloob niya sa bawat isa, at ang kanyang pagkakaloob is according to His graciousness, according to the measure of His grace. Now, what does this mean? Ano po ang ibig sabihin nito? Number one, every believer is gifted for ministry. Ang bawat mananampalataya po ay pinagkalooban ng kaloob para makapaglingkod through the church for the world. Pangalawang katotohanan dito, ministry is not limited to professional clergy. Ang gawain po ng Diyos, ang pagbiministeryo ay hindi lamang po pang pastor, hindi lamang po pang misyonero, hindi lamang po sa mga professional clergy. It is for every believer in Jesus. When you receive the Holy Spirit, Christ gave you a ministry gift. Yan po ang makita natin para po maging blessing tayo sa mundo. Now, regarding this gift po, pangalawang katotohanan, these Christ gifts are a manifestation of His victory and reign. Every time we use this ministry gift, we are proclaiming, we are declaring the victory of Christ, and that Christ is now reigning the whole world. That's what Christ gifts mean. Sabi po sa verse 8, therefore it says, when He ascended on high, He led the host of captives, and He gave gifts to men. Kino-quote po dito ni Apostol San Pablo yung Psalm 68 verse 18. Yung Psalm 68 po na kino-quote ni Pablo dito, sineselebrate po doon ang victory po ng Diyos, yung God's victorious reign. After God defeated His enemies and now has ascended Zion. Ano po ang Zion sa Bible? Ang Zion po is a picture of heavenly Jerusalem, kung saan po ang Diyos ay nagre-reign in the whole world. Ang ibig pong sabihin nito, ang Diyos po nagre-reign na siya sa buong mundo through the risen Messiah. Kanya po, when we use our gifts, we are declaring that God is now reigning in Christ, that Christ is risen to be the victorious King. Yan po ang ibig sabihin ng mga ministry gifts na yan. Especially when we use them. Now, illustrate po natin ito. Kasi po yung verse 8 na yan po ay picture yan na ginagamit ni San Pablo doon po sa triumphal entry ng isang conquering ruler doon po sa Greco-Roman Empire during that time. Na pag po ang isang conquering ruler ay nanalo siya sa kanyang mga kaaway, he will come to the city and he will be ascending his throne. And then, yung pong mga captives, mga captives ay nasa likuran niya to declare them as his trophies. Yung pong mga tinalo niyang mga kaaway, nandun po sa likod niya, pa-display niya na talagang siya po ay nanalo. And then, ang gagawin po ng conquering king na ito, he will distribute gifts. Yung pong tawag nilang spoils of war. Ipamimigay po niya doon sa kanyang mamamayan. At yan po ang ginagamit ni Apostol San Pablo dito, okay, at in-apply po niya ito kay Christ. Na ang Kristo po, ang ating Panginoon, sabi po ni San Pablo, parang ganyan ang nangyari dyan. No? Ang ating Panginoon, si Christ po ay bumaba dito sa lupa, at si Kristo po, tinalo niya ang mga dark forces, ang mga powers, releasing captives, releasing us
from our captivity sa mga dark powers, and then He ascended. Siya po ay umakyat at ngayon po ay nasa kanan ng Diyos. At si Kristo po, He distribute gifts to the church. Okay? Para i-implement po ng church, ng mga saints, yung kanyang victory and His reign. Kaya, every time we use our gifts, we are declaring His victory. And we are declaring that He is ruling. Meron pa pong isang illustration para maintindihan natin. Imagine po natin, ito pong victorious king na ito ay bumalik siya from the battle, tapos yung mga tao naman, nag-gather siya sa kanyang harapan at they are expecting mga kwento how he conquered. Pero instead, he begins to handle out responsibilities. Di ba yung mga tao, pag nandyan na yung haring nagtagumpay, ay yung mga tao ay gusto nilang marinig yung mga kwento ng hari. Paano siya nanalo, paano niya tinalo yung mga kaaway niya. Pero instead of kwento-kwento, itong hari nagbigay siya ng mga responsibilities sa mga subjects niya, sa mga mamamayan niya. Sabi niya, you build this wall, okay, you train the guards, okay, you teach the children. Ang victory niya will become visible through the work of His people. Ganyan po tayo. Ganyan po ang ginawa ni Kristo sa iglesia. When Christ was victorious, and He ascended on high and is reigning, instead of kwento niya sa atin kung anong ginawa niya, binigyan tayo ng responsibilities para i-implement natin yung kanyang victory and His reign. Yan po ang ibig sabihin niyan. Again, what does this mean? Yan po ang gusto kong laging refrain. What does this mean? Number one, it means Christ is now reigning and is actively present in the church by empowering each one of us with ministry gifts. Yan po ang ibig sabihin yan. Okay? When you see me using my spiritual gift, when I see you using your spiritual gift, okay, ang ibig pong sabihin yan, si Christ is active. Christ is present. Okay? Marami kasi mga Kristiyano, paano ko malalaman si Kristo is active in the church? Paano ko malalaman si Kristo ay naghahari? Paano ko nalalaman si Kristo ay buhay? Well, through you. Through the gifts that you are using, Christ is manifesting His presence. Gagawin ba ninyo yan kung wala kayo kay Kristo? Gagawin ko ba yung ginagawa ko ito kung wala ko kay Kristo? Magpa-fun run ba yung mga young pro natin? Tapos papupuntahin yung mga tricycle driver dito? Tapos bibigyan natin sila ng coupon, gas coupon worth 400 o 400, and then dito pina-aircon pa natin sila. Tapos may libreng pakape, biskwit dyan. Tapos ayaw nilang kainin eh. Akala nila gobyerno eh. Hindi na po hinintay si pastor na 2 oras para i-address po sila. Walang photo ops. Okay? Nabigla po sila dahil dito, simbahan pala ito. Sabi ko, simbahan po ito. But gagawin ba natin yon kung wala si Kristo sa atin? It is a manifestation that Jesus is alive and that He is reigning, and we are implementing His victory and His reign. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya po, di ba sabi ni Christ, I will be with you always until the end of the age. Yan ang pangako niya. Kaya binigyan niyo, yung gifts po natin ito is a manifestation of Christ's reign and His victory and His presence in the church. At yan po ang intention po ng Diyos ever since. Yan po ang big picture, yan po ang plano ng Diyos ever since, para po sa mundo natin, to be blessed. And now He's doing that through the church. Kaya po sabi doon sa verse 10, He who ascended is the one who also He who descended is the one who also ascended far above the heavens. Nabasa ko ba maayos yan? He who descended is the one who also ascended
far above the heavens, that He might fill all things. So Christ, when He resurrected, He poured out the Holy Spirit through the church, so that the church, through the church, Christ will fill all things. God will bless creation through the church and through these gifts that has been given to us. Meron na naman tayong second batch sa youth camp. Yung pong unang batch, 2 batches po ang pinadala ng Lord's Way. Puno po ng kabataan. Okay? Ang proud lang ako sa Lord's Way. Disciplined ang mga taga Lord's Way. Okay? Yung mga, gagawin ba natin yan? Padadala natin yung mga kabataan natin doon kung wala si Kristo sa atin? Every time we do that, or yung mga ginagawa nyo individually to bless other people, it is a manifestation that God is doing His work through you. Yung po mga EFJs natin, ilan na EFJ natin? 90 plus na. Yung church planting natin sa Pulilan, yung po mga gagawin pa natin sa future, sa kalooban po ng Panginoon. These are manifestation na tayo po ay tinatahanan ng presensya ni Kristo. Dahil sabi ni Kristo, I will be with you always to fulfill the Great Commission. Lahat po yan. Lahat po yan. Church planting, EFJ, youth camp, fun run, at yung ginagawa po ng ibang mga churches sa kapatid po natin. Yan pong ginagawa nila. Hindi natin alam kung anong ginagawa, pero alam kong mabubuti yung ginagawa nila. Okay? Yan po ay manifestation lahat yan. Ng katuparan po ng sinasabi ng Diyos, ayon sa sinasabi po ni Pablo dito. So yun po ang una. How do we contribute? Christ gave us gifts. Pangalawa, paano pong ina-accomplish ng Diyos itong plano nito to bless the word? Ito po yung pangalawang point. As we are being equipped by the gifted. As we are being equipped by the gifted. Now, sino po ang mga gifted? Verse 11. Ina-identify po sa atin kung sino yung mga gifted. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. Now, pansinin po ninyo, itong mga gifted na ito, ano po ang common sa mga gifted na ito? Okay? They are ministers of the word. Sila po ay preacher, teacher ng word. And, pangalawa, they articulate the gospel. Pinapaliwanag po nila sa mga miyembro sa church kung anong kahulugan ng magandang balita tungkol kay Kristo. Yan pong mga apostles. Sino po yung apostles? Well, ito po yung mga ambassadors ni Christ. They lay the foundation for Christian communities through preaching the gospel. Sino po yung mga prophets? Ito po yung mga inspired men who revealed the truth of God according to the gospel to present situation. Yan yung mga prophets, yan mga inspired preachers yan. Nire-relay nila yung message ng gospel sa present situation. Evangelist, well, marami tayong evangelist dito sa Lord's Way. Ito po yung mga gospel announcers. They are announcing Jesus is Lord, Jesus is crucified, pero He rose from the dead. Now He reigns as the world's true King. Now, these evangelists are announcing that gospel, and they are inviting people into God's renewed family. And then, they also help the church, these evangelists. They help the church to be outward focused. Ang nakakatulang po sa Lord's Way, we are outward focused. Hindi tayo inward focused. Kasi mayroong mga churches ngayon, inward na lang, sila na lang. When you talk about their life, about fellowship, men's fellowship, women's fellowship, meron din tayong ganyan, pero we are more outward focused. Kaya ibang church, nag-aaway na lang sila eh. Sila na lang nila eh. Pero sa Lord's Way po, we are outward focused. And the evangelist, tinutulungan po tayo ng mga evangelists to be like that. And then, mga pastors. Sino po yung mga pastors? Well, they care for the flock. They are the carers of the flock. They preserve unity. They protect the church against destructive teachings. That's the pastors. And then the teachers. The teachers, ito po, tumutulong po sila sa church para maunawaan po ng mga member yung Bible. And then, para po yung mga member, they will live wisely in God's Word. Kaya po yung Soul 1 natin mamaya, yung pong life class natin, meron po tayong mga teachers dyan para po tulungan pa yung mga members
paano po maintindihan pa yung Bible at para makapamuhay po ng may katalinuhan yung pong mga Kristiyano. Now, those are the gifted teachers. Now, ano ang ginagawa ng gifted teachers o gifted leaders? What are they gifted to do? Well, dalawa po ang sabi dyan. They are to equip the saints for the work of ministry. Pangalawa, they are there for the building up of the body of Christ. Yan po ang ginagawa ng mga gifted teachers. Now, dito po para makita po natin dito ay ang Diyos po, consistent po ang Diyos. When God gives leaders, it is to equip His people. Yan po makita natin sa Old Testament. Pag ang Diyos po, nagbibigay po siya ng mga leaders sa kanyang bayan, ay para po i-build po yung kanyang bayan nang sa ganon yung kanyang bayan ay makapaglingkod sa kanya at maging blessing po sa mundo. Halimbawa, si Moses, tinawag po ng Diyos si Moses, binigay niya sa Israel. Si Joshua, tinawag niya, binigay niya sa Israel. Yung mga prophets, yung mga priests, yung mga kings. Binigay po ng Diyos yan sa Old Testament para po maihanda yung bayan ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Finufulfill po ng Diyos yung Kanyang pattern. Kaya dito sa New Testament, makita rin natin sa church, ganyan ang ginagawa ng Diyos. Nagbibigay po ang Diyos ng mga taong gifted. Para saan? To equip God's people. Okay? To equip God's people so that the people of God will serve. And then when the people of God serve, the church is built. Now, pansin niyo yung sequence. Napakahalaga po ng sequence dito. The gifted prepare God's people through the ministry of the word. That's number one. Number two, who will do the work of the ministry? Yung pong God's people na ini-equip ng gifted people. And then, as they do this, the church will be built. Okay? Tuturuan po ng mga gifted leaders, yung church. Tapos yung mga God's people naman, they will do the work of the ministry. And then, habang nangyayari po yun, the church will be built. Lumalago po yung church. Lumalago po ang iglesia. Yan ang plano ng Diyos. Ang ganda. No? Kaya dito makita po natin, wala pong leaders ang nag-iisa sa ministry. Okay? Kaya po yung verse 12 is very crucial. No? Yung mga leaders po, they exist not to do all ministry. Okay? But to equip the saints for ministry. Yan po ang gawain po ng mga leaders. Imagine po ninyo, may paliga dito sa Gatbuka, basketball league. Okay? Tapos, kumuha po ang isang team ng isang batikang manlalaro, magaling siya as coach. Now, just imagine, yung pong coach na kinuha nila, dahil magaling siya, siya lang ang naglaro ng whole game. Okay? Okay? At hindi niya dinevelop yung kanyang team. Ano mangyayari? Mapapagod siya. Ang magaling pong coach ay ito. He will train every player to perform. Ganyan po ang plano ng Diyos sa church. Ang inyo pong pastor, salamat sa Diyos, hindi po ako nag-iisa. Ang dami nating leaders ngayon. Yung mga leaders po natin ngayon, sila ang nagtuturo sa mga miyembro na, and then they were equipping their members. Tayong mga leaders, yung po mga cell leaders natin, you should equip your members. Huwag lamang ninyong pasusuhin at patabain ng patabain. They should be sent out for ministry. That is the purpose of God. Okay, yan po ang plano ng Diyos. Kaya po, binigyan ng Diyos ang church ng mga leaders, it is equip the whole team. Why? Because the church is not a one-man show. It is a whole team mission. Okay? Ano po ang ibig sabihin yan? What does that mean? Number one, no passive membership. Wala pong member na passive. Wala naman akong gagawin dito. Taga-turo lang, tanggap lang ako dito. No. Sa plano po ng Diyos, no passive membership. Pangalawa, the whole church participates in Christ's mission. Okay. Pangatlo, every member need to be prepared for
ministry by the ministers of the word. Ang bawat miyembro. Kaya ito po ang mahalaga, pag ikaw naging Kristiyano, you have to be actively part of a church and of the cell as much as possible. Kasi you have to be prepared. Kaya nga tayo, we are against yung bang tinanggap mo si Kristo, ako na lang mag-isa. Save na ako, sa bahay na lang ako, hindi na ako sasama sa inyo. No. Hindi ganyan ang plano ng Diyos. Kailangan ma-prepare ka para ikaw ay makapag-contribute sa growth and the mission of the church. Now, application. This is the application. Are you aware what Christ has gifted you? Aware po ba kayo kung anong kaloob na ibinigay sa inyo ni Kristo? That's one thing that we have to think about. Pangalawa, do you allow yourself to be prepared by God's gifted leaders? Inaalaw mo ba yung mga binigyan ng kaloob ng Diyos for leadership to prepare you to minister? Kasi yan po ang kagustuhan po ng Diyos. Alam mo ninyo kung anong incentive po nito? Kasi po, pag nangyayari ito sa iyong buhay, meron kang sense of mission. Okay? At merong sense of direction ang buhay nyo for being a Christian. Ito yung sinasabi ko yung big story. Okay? Hindi ka lang naligtas, na-baptize, and then, bye-bye, next, na-anniversary na lang ko atin. No. That is not God's plan. Hindi ganyan ang plano ng Diyos. Kaya ito, magkakaroon ka ng sense of direction sa iyong Christian life, knowing that you are part of God's big story. Dahil alam mo, hindi ka nag-iisa. Kasama ka sa God's big story. Ang buong Bible is written for God's people, and then you are part of the Bible now. You are part of God's big story. Okay? Illustration. Tricycle. Imagine a tricycle. Yung tricycle buo. Buo po yung tricycle. Pero, pag po isang spark plug lang, ang hindi umaandar sa tricycle na yan, yung buong tricycle, hindi aandar. Well, ganyan po kahalaga yung buhay ng bawat Kristiyano. You have to mature, you have to know what you're gifted at, and then you allow other people to equip you for service. Hindi lang yung, ang Lord, taga-solve siya ng problema ko. Ang Lord, taga-guide siya ng life ko. I praise God. Wala namang ginagawa. Walang direction. Kaya pag nagkalo-loko yung buhay, bakit ganito si Lord? Di na ako mahal ni Lord. Okay? Arang ganun. Pinapaikot niya ang Diyos sa buhay niya. Dapat ikaw ang iikot doon sa big story ng Diyos. So that's the second point. The third point is this. Paano pong nangyayari yung kalooban ng Diyos, yung big plan yan, nangyayari sa buhay po natin? Pangatlo, as we are maturing unto Christ. Dito po si Apostle Paul, pinakita po niya ang ultimate goal ng Diyos. Ano po ang ultimate goal ng Diyos? It is full manhood. Yan po ang goal ng Diyos for every Christian, for the whole church. It is full manhood. Sabi po sa verse 13, until we all attain to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Now, meron po akong bagong apo. Pangalan niya ay Ion Marcus. Kompleto na yung apo ko, yung four evangelist ng Bible. Meron ng Matthew, may Mark, may Luke, may John. Ito pong panghuling apo ko mong ito ay naka-double anointing to eh. Ion Marcus yan eh. Ang ibig sabihin ng Ion Marcus, John Mark. Okay? Kaya kompleto na. May si Lucas, no? Tapos si Timmy Mateo yan eh. Tiago Mateo. Ngayon si Ion. Kaya double portion si Ion. Ion Marcus, John Mark. Now, kompleto ho ba ang baby pag ipinanganak? Yes or no? Pakita mo nga yung PowerPoint. Kompleto ba yan? Ha? Yes. Kompleto siya. Pero ano po ang dapat mangyari sa kanya? Mag-stay siya ng baby until mag-senior siya? No. Ang plano po ng Diyos is to reach manhood.
Nang sa ganon, yung full potential po ng baby na nakalagay sa kanya ay magamit ang kanyang buong pagkatao at pangatawan. Yan ang plano po ng Diyos. Okay? Now, paano po mangyayari yan? Well, yan po ang plano ng Diyos. Well, sabi po sa Bible, until we reach the unity of the faith. Tayo kailangan lumalago po tayo sa ating faithfulness kay Jesus as Messiah. Until we reach the unity of the faith. Yun hubang dahil si Kristo ay naging tapat po sa atin, naging tapat siya sa pangako ng Diyos, naging tapat siya sa covenant ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang sarili. Tayo naman, kailangan lumalago rin tayo sa katapatan natin kay Kristo. Until we reach the unity of the faith. Ano pa? Until we grow unto the knowledge of the Son of God. Lumalago tayo dapat sa pagkakilala natin sa anak ng Diyos. At pag nangyayari po yan, anong ibig sabihin yan? Complete manhood. Nagiging mature po tayo. Okay? It means full manhood is like this. It is becoming more human. Pag po nakakawangis natin si Kristo, we are becoming more human. Mas nagiging tao po tayo. Hindi tayo nagiging Diyos. Jesus Christ was a full God and a full man, and now we are being reshaped unto the image of Christ. For us, we are not becoming God, we are becoming more human. At yan po ang plano ng Diyos ever since. To reflect His image. At yan po ang nangyayari sa atin. When we are being shaped unto the image of Christ, mas nagiging tao po tayo. Lumalabas yung pagkalikha po sa atin ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis dahil yan po ang kanyang layunin ever since Genesis 1:28. We were created in the image of God so that we will rule God's creation. We will be a blessing to this world. We will represent God in this world. And as we are being united in the faith, growing in the knowledge of the Son of God, we are maturing unto the fullness of Christ. Manhood. Full manhood. At ano ang resulta nito? No longer children. Hindi na po tayo mga bata. Verse 14 says, so that we may no longer be children, tossed through and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Now, pansinin po niyo yung salitang cunning, craftiness in deceitful schemes. Ano yung nagre-remind sa atin yan? Genesis 3. Nung dinadaya po nung ahas si Eve para kainin yung prutas na ipinagbabawal ng Diyos. Sabi diyan, kailangan daw po tayong to grow into Christ's manhood nang sa ganun, hindi na tayo maging tulad ng mga bata. Bakit? Ang mga tulad ng bata, madaling lokohin yan eh. Yung bagong Christian, madaling lokohin yan eh. Okay? Dito pinapaalala sa atin ni Pablo yung nangyari sa Genesis. Na pag nag-grow tayo, hindi na tayo madadaya ng dyablo kasi ang plano po ng dyablo, kaya dinaya niya si Adam and Eve, ayaw niya silang maghari doon sa vocation ng Diyos sa kanila. Kaya dinaya sila nung pong kumagat sila sa plano sa temptation ng diablo, nawala yung kanilang pagiging king of the world. Si Satan na ngayon binabalik tayo ng Diyos doon. At habang lumalago tayo, nagiging blessing po tayo sa mundong ito and we are representing God. Bakit? Kasi pag bata, madaling lokohin yung bata eh. Kaya sabi ni Pablo, no longer children. No? Kasi nga po madaling matrick yung bata. Naalala ko, nung bata ako, I was just on the elementary, bilib na bilib ako dun sa gumaganon. Nakita niyo yung trick dito. Si Lucas tsaka si Leah, pag pinapakita ko ito, wow, lolo, pinuputol mo yung daliri mo. Hindi nila alam, Bakit? Kasi madaling lukuin yung bata. Yung isa pang naloloko sa akin nung bata ako, kukuha siya ng piso, tapos lulunukin ng gano'n. Tapos, galing Lulunukin niya kunwari yung piso dito. Tapos, hoy, paano nangyari yun? Naloloko yung bata Madaling lokohin.
Kaya sabi ni Pablo, as we are growing in Christ's manhood, hindi na tayo maloloko ni Satan. Kasi si Satan, ang plano niya is to take our authority dito sa world na ito. Okay? Gumagamit siya ng mga false teaching, false doctrine, maling paniniwala para hindi tayo makapag-rule ayon sa layunin po ng Diyos. Okay? Now, application. Are we growing in wisdom to become mature? Okay? Nag-grow po ba tayo mga kapatid? That is the challenge for us. Yun ang invitation sa atin ng Diyos. To mature unto full manhood in Christ Jesus. Okay? Nung pong tinuturuan ko si Norman, sabi ko sa mga anak ko, 2 o 3 bagay ang dapat nyo matutunan dito sa buhay na ito. Una, dapat marunong kayo mag-bike. Tapos pangalawa, dapat marunong kayo mag-drive. Tapos dapat marunong kayo lumangoy. Pag marunong kayong tatlong yan ang basic skill sa buhay nito. Marunong ka lumangoy, marunong ka mag-bike, marunong ka mag-drive. Kaya si Grace, si Norman, pina-driving school ko yan eh. So, si Grace, nag-aral din po ng swimming yan eh. Si Norman, tinuturo namin swimming. Pag nagsiswimming kami, si Norman, nandun lang siya sa hugasan lang ng paa. Ando lang, nakagagalis pa yan. Pero sabi ko, doon ka. Okay, nakagagalis pa yan. No? Bibili ng goggles, andun siya sa, bakit nandiyan ka? Hugasan lang. Pero anyway, tinuruan ko pong mag-bike si Norman. Binili ko ng bike, and then, tulad po ng mga tatay, di ba meron silang yung extra wheels, ang tawag doon, yung mga training wheels, okay, nandun po yun. Now, okay lang yun pag sa una ka, may training wheels. Pero just imagine, after 15 years, nagbabike ka, meron pa rin ganun. Something is wrong. Now, ganyan din po ang mangyayari sa isang Christian after 15 years. Okay? Meron pa siyang training wheels. Alam ho ninyo, yung grasya po ng Diyos, tinatanggap tayo bilang mga anak. Pero yung pong grasya ng Diyos na yan, it will not leave us childish. Nandiyan ba yun sa PowerPoint? Grace receives us as children, but grace does not leave us childish. God expects us to grow. God has gifted us. God has gifted people so that they will prepare God's people. And then as the people of God are maturing, they will reach manhood. No longer children, so that they will be a blessing to the world. Paano po natin gagawin yan? Well, let us obey Christ's invitation for us to be mature. Christ is inviting us to mature. Do not remain children. Yan po ang utos po sa atin. Now, wisdom po yan. No? Kailangan habang tumatagal po tayo kay Kristo, hindi naman nagiging wise, kundi nagiging matalino tayo sa buhay. Hindi tayo naluloko. No? Hindi tayo share sa FB ng mga information na hindi naman natin nabe-verify. Kailangan bago mo i-share, totoo ba ito? Yung mga children lang yun eh. Yung mga hindi nagdi-discern ng right and truth. Habang tumatagal po tayo sa Panginoon, dapat nagiging matalino tayo sa buhay na ito. At paunlad ng paunlad. Kasi habang tumatalino ka, paunlad ka na ng paunlad. Yun ang kalooban ng Diyos. You develop into maturity. So, yun po yung pangalawa. And pangapat, ito na po ang last. As we are connected, doing our part. Napupulfill po ang kalooban ng Diyos to be a blessing to this world as we are connected, doing our part. Verse 16, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Si Apostol San Pablo po, pinakapaborito po niyang image ng church is a human body.
Pakita mo nga yung human body, the resurrected body of Christ. Yan po ang paboritong image po ni Paul sa church. Dito, si Christ, kaya po gusto ni Paul yung body as an image of the church kasi pinapakita po ng whole body na si Christ, hindi lamang siya associated with the body, but si Christ, He's the head. Siya po ang ulo from whom the whole body grows. Okay? Kaya dito po, sa image na ito, ine-emphasize po sa atin as Christians that we need to be connected. Hindi lang kay Christ, kundi sa bawat isa. Our connectedness is very crucial. Kaya si Paul, pinapakita niya, the human body is the image of the church because it gives us a picture that Christ is the head and we are the body. And because Christ is the head, we are the body, it's very important for connectedness. We are connected to Christ, but not only to Christ. We should be connected to the body. Kailangan po nakaugnay ka kay Kristo at the same time nakaugnay ka sa katawan ni Kristo. Sino yung katawan ni Kristo? Tayo, iglesia. Hindi pwede kay Kristo ka lang. Meron ka ng sariling fellowship. Okay? Meron naka-neon light pa. No! God's purpose is you are connected to Christ and you should be connected to His body. Kanya po ang growth, nandyan, it is Christ-sourced, nanggagaling kay Kristo. It is corporate, sama-sama. Ang growth po is interconnected. Okay? Magkakaugnay-ugnay. Kung paano po yung katawan natin, hindi po pwedeng yung paa hiwalay sa katawan, yung kamay hiwalay. No. Yung pong katawan natin, connected yan ng mga litid-litid natin. At ganyan po ang plano ng Diyos, interconnected, and this body is love-driven. Kaya mahalaga, kaya po yun ang ibig sabihin ng baptism actually. Yung baptism, kinoconnect ka sa body ni Christ. Kaya pag nilubog po kayo, that is a symbol that you are now being part of Christ and His body. Okay? That is baptism. Kaya yun po ang utos sa atin. Kaya ang church po, nag-grow yan as each member contributes. Tulad po ng sinabi dun sa verse, when each part is working properly, and each part is joined to the body, joined and held together by every joint with which it is equipped. Nagkakaugnay-ugnay tayo kaysa isa't isa, at habang ginagawa natin yung parte natin, we are growing kasi parte ka ng body eh. And then the body is growing because of you. Ganyan po ang nangyayari dyan. Now, imagine po niyo, sino po dito ang dinatnan pa po yung banig? Banig, alam niyo pa yung banig? Sino yung natulog sa banig? Kami noon, banig eh. Ngayon, wala nang banig. Dikotso na yung mga tao ngayon. Social na tayo ngayon, di ba? Okay. Alam po ninyo yung banig? Yan po ay pinag-habi-habi, pinagsama-samang buri. Buri, strand yan. Now, yung isang buri, isang strand, okay, wala pong bigat yan. No? Madali pong masira yan. Kahit na dalawa, pagsamahin mo, madaling masira. Pero pag pinagsama-sama po ninyo yung strand po ng buri, banig niyan, yan po ang nakapagdadala ng bigat. Same thing po yan sa church. Maring ang tingin mo sa sarili mo, maliit lang ako. Wala akong gifts. Sobra ka naman, wala kang gifts. Si Kristo nagbigay, walang exempted, ikaw wala. Hindi ka nakasalo. Okay? No. Maring tingin mo sa sarili, wala akong masyadong gift. No. Meron kang gift. Pero pag pinagsama mo yan, isinama mo yan sa church with other Christians, you will become significant. You will have meaning in your Christian life. You are now being part of God's big story. You are not just a single person with your own story. You are part of God's big story. Yan po ang plano ng Diyos. Anong plano ng Diyos? Connected to Christ,
woven together in love, we become strong enough to carry God's mission into the world. That is God's plan. So how do we apply this? Question, tatlong question. Are you connected to Christ? Yes? Yes? Di pa sigurado ba? Are you connected to Christ? Yes. Pangalawang tanong, are you connected to the body? Yes? Okay. Pangatlo, are you doing your part? Yes. Naku, hubina na. Okay. Now, if your answer sa tatlong question is yes, what does it mean? Kayo po ngayon ay nagpa-participate na sa God's eternal purpose. Pangalawa, naiintindihan na po ninyo na ang inyong kwento as an individual Christian is now part of God's big story. Pangatlo, finufulfill na po ninyo ang dahilan kung bakit kayo na-save. Okay? So how do we conclude this? Every believer should understand his story should be linked to God's big story. Pabalik lang ako dun sa introduction ko. And you are being shaped. Your life is being shaped according to God's big story. Lagi kayong bumabalik doon. Huwag niyong paikutin ang kwento niyo sa sarili lang ninyo. Dapat maintindihan po niyo yung God's big story. Okay? Gaano yung God's big story? Well, creation, the fall, Abraham, Israel, Christ, church, new creation. Kailangan maintindihan nyo yan. Kaya pag binasa po ninyo yung Bible, wag lamang yung devotion, pag yung bang kailangan ko ng guidance, kailangan ko ng inspiration, wag lang ganun. Kailangan you take the whole swift of God's big story. Okay? Na ang Diyos kinreate po niya ang mundo natin na napakaganda. Na ang tao nilikha po ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis para pamahalaan ang nilikha ng Diyos at i-represent natin ang Diyos sa kanyang good creation. Pero anong nangyari sa Genesis 3? Nahulog po ang tao sa pagkakasala. Isinurrender niya yung kanyang authority kay Satan, sa dark powers. Pero po ang Diyos, meron siyang plano to rescue man. Tinawag po niya si Abraham. Okay? Para po i-undo ang ginawa po ni Adan sa Genesis 3. Tinawag niya si Abraham, and then mula po kay Abraham, binuo po niya ang isang bansa. At yung bansang yan, dapat yun ang magre-represent sa Diyos sa buong mundo. Pero Israel failed. Kaya po anong ginawa ng Diyos? Okay, kasama sa plan niya, pinadala niya si Christ through Israel. Kasi yung failure ng Israel, si Jesus Christ po ang nag-fulfill. And then, Jesus Christ rose from the dead, resurrect po siya, and then nagsimula po ang new creation. At binuhos po ng Diyos ang banal na Espiritu sa mga believers si Christ dahil ang bawat isa po sa church ay magiging bahagi na ng recreation ng Diyos. And then, darating po ang new creation, Revelation 21:22. Dapat alam natin yan. Ikaw, kasama ka doon. Okay? Alam mo dapat yan. And then, your life is being reshaped. Nababago po ang buhay mo ayon doon sa plano ng Diyos. Okay? Hindi lang umiikot ang Diyos sa mga problema mo. Hindi, tingnan mo yung sarili. Kailangan binabago mo yung sarili mo ayon sa plano ng Diyos. Nandito ko ngayon sa church age, pero bahagi ako nung kwentong ito. Ngayon, ginagamit ako ng Diyos. I'm empowered by the Holy Spirit. Ngayon, ako'y kasama doon sa plano ng Diyos in restoring this world until Jesus Christ comes again. That's God's big story. Kailangan po nire-reshape natin ang buhay natin sa kanyang maling kwento ng Diyos. To conclude this, ano po ang appeal natin sa mga hindi pa sumusunod kay Kristo? Meron ba tayong kasama dito? First time kang umattend dito at hindi mo pa alam itong naintindihan itong sinasabi natin. O kaya medyo ilang Sundays ka nang umattend sa Lord's Way pero somehow hindi pa naintindihan itong pinag-uusapan natin dito. Ito ang tanong ko sa iyo. Yung buhay mo ba ngayon ay bahagi na ng
God's big story? O umiikot lang sa sarili mo? Naintindihan mo na ba itong pinag-uusapan natin ito? Yung buhay mo ba ngayon ay parte na ng malaking kwento ng Diyos sa sanlibutan ito? Kung hindi pa, ikaw yung tunutukoy ni Pablo dito ng mga children. Sinisiklot-siklot ka lang, tinatangay-tangay ka lang, nagpapatangay ka lang sa agos ng buhay, walang direksyon ng buhay mo. Kaya, ito ang paanyaya sa iyo ni Kristo. Ini-invite ka ng Diyos to believe on Jesus as God's Son and Messiah. And then your life will be part of this God's big story. Magkakaroon na ng direksyon ng buhay mo. Magkakaroon na ng meaning kung bakit ka nilikha ng Diyos. Yung mga kaloob ng Diyos na nasa sayo na hindi mo ginagamit, in fact, hindi mo alam, meron ka palang gift na ganyan. Lalabas yan. Bibigay sa'yo ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu at ang buhay mo ngayon, marireshape yan. Magkakaroon ng kahulugan ng buhay mo. Tuwing gigising ka sa umaga, isipin mo merong plano ang Diyos. Sasama ka sa plano ng Diyos. And your life will be meaningful. Yan po ang kwento ng buhay. Kaya I pray that you will be part of this God's big story by believing and accepting Jesus Christ as Messiah, the King of the world. Tayo po'y manalangin. Let's all stand, pray. Magpasalamat po tayo sa Diyos dahil isinama po niya tayo individually as a church sa kanyang dakilang kwento, makapangyarihan, malawak na kwento. Salamat po, magpasalamat tayo, hindi na po tayo natatangay sa takbo ng sanlibutan ito, na ang buhay po natin ngayon ay may direction na, ang buhay po natin ay may kabuluhan na. Ang bawat kakayanan, ability natin ay pwede nating gamitin po para sa kingdom of God. Dahil tayo po ang ginagamit ng Diyos para po maging bahagi tayo ng kanyang kaharian at dakilang pagliligtas sa buhay na ito. Aming Amang nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil ayon po sa inyong grasya at biyaya, iniligtas po ninyo kami sa buhay na magulo, buhay na madilim, buhay na walang direksyon. Tinawag po ninyo kami sa pamagitan ng magandang balita tungkol kay Kristo. At ngayon, dahil sumasampalataya na kami kay Kristo, ibinigay mo rin sa amin ang iyong Espiritu. At sa pamagitan ng Espiritu niyan, binigyan niyo ang bawat isa ng kani-kanyang kaloob ayon sa iyong grasya upang kami po ay makapag-contribute sa paglago ng iglesia, upang ang iglesia po ninyo ay maging pagpapala sa mundong ito. Salamat po at meron na kaming direksyon at ang aming buhay ay kabahagi na ng iyong dakilang layunin at dakilang plano sa mundong ito. You will restore all things and you are using your church that we are now part of. Kasama po yung ibang churches sa ibang lugar dito sa Kalumpit, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Rescuing, renewing this word and blessing this word through your church. Salamat po, O Diyos. Panalangin po namin, patuloy po naming tanawin ang aming buhay as part of God's big story. Na ang buong Bible ngayon ay kwento na rin po namin. Kwento ng Diyos na kasama po kami. Na araw-araw po i-reshape namin ang buhay namin ayon sa inyong pagkatawag sa amin, ayon sa iyong kalooban po sa amin. Nilikha po ninyo kami ayon sa inyong wangis to represent you on earth, to be a blessing to this world, and for us to represent the world in praises and worship to you. Salamat po aming Amang Diyos. And I also pray kung meron po kaming kasama dito na sarili lang niya ang buhay niya, buhay na magulo, buhay na walang direksyon. I pray po, paunawa niyo sa Kanya na pinadala niyo si Kristo para maging bahagi siya ng inyo pong pagliligtas.
Ito po ang aming panalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus.